pag-aaral at pagtitinda. Diyan umiikot ang buhay ng 25-year-old na si Ariston Era, isang marine engineering student sa Cebu. Mahalaga talaga sa akin na makatapos talaga ako. So, yung pagla-live ko sa TikTok, malaking tulong po at yung pagtitinda ko, malaking factor po para matupad ko yung pangarap ko. Ayoko kasi yung pabigat ako mabigat. Pagkatapos ng klase, hindi sa bahay kundi sa kalsada, didiretso si Ariston. Mula gabi hanggang madaling araw, nagtitinda siya ng mani nang naka-livestream. Sa start ako doon mag-live at around 8 to 8:30 p.m. Tapos umaalis na ako sa pwesto ko kapag ubos na talaga yung paninda ko. May mga tao pa rin talaga na mababuti yung puso. Whenever nagla-live ako, nagbabayanihan talaga sila. Like, tinutulungan nila ako mag-spam ng comments, tinutulungan nila akong i-share yung live ko and that. Yun nga lang, aminado si Ariston. Madalas siyang walang pahinga. Yung tulog ko kasi nakabase kung anong oras mauubos yung paninda ko. For example, mas maaga naubos yung paninda ko, mas maaga ako makakauwi, mas maaga ako matatapos sa routine ko. Pero nananatili siyang positibo dahil ang lahat ng ito may napupuntahan. Hindi lang para sa sarili ko, pero para na din sa mga taong mahal ko. Sa mundong maraming mapanakit, may mga tao pa rin talaga mababait. Sa huli, isang paalala ang storya ni Ariston na hindi hadlang ang pagod, puyat at limitadong kabuhayan para makamit ang inaasam-asam na pangarap. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayo po, hatid ang mukha ng balita. Daniel, bakit naman mani ang napili niya? Actually, Pops J, hindi lang mani talaga yung binebenta niya before. Kasi bata pa lang siya, 12 years old pa lang, mahilig na siya magtinda. So, itlog ng pugo, mangga. Pero as of now, mani talaga kasi yun yung pinaka-forte niyang niluluto. Sinong naka-impluwensya sa kanya na ito ang gawing hanap buhay? Yes, kasi yung mama niya, mahilig talagang magluto ng mga kakanin. So, Kakanin, doon niya nakita na, ito pala may potential na magtinda. So, doon niya nakuha yung mga idea na pagtitinda. Nakita niya yung potential na kahit ganun Dagdag lamang, income. paglako, Yes. At makakatulong sa kanyang pag-aaral. Okay, gaano pa katagal bago siya matapos ang kanyang pag-aaral? Yes, Pops J, actually 25 years old siya, second year college siya ngayon, pero 3 years lang daw yung Marine. So, next year hopefully makakagraduate na siya, Pops J. Okay, mukhang naman ito, no? Mukhang may mabuting puso talaga, At porsigidong makatapos Yes, Pops ng J. pag-aaral. Meron ba siyang kasintahan? Actually- Nagpaplano ba siya magkaroon ng sarili niyang pamilya? Actually, Oo. Pops J, ito talaga ang ating na-interview si Sir Ernesto or si Sir na na-interview natin is talaga Oo. nakafocus muna siya sa pag-aaral and sa pagtitinda. Pero aalamin din natin yan, Pops J. Oo. Babalikan natin siya kung willing din ba magkaroon ng love life. Kasi may mga nagko-comment din sa kanya eh. Siyempre, ina-assume ko, no? Yung mga nagko-comment dyan, Yes. galing namang maghanap buhay nito. Responsable, di ba, Magbanat Pops ng J? buto, di ba? Di ba, Fatima, yung mga ganyan ang hinahanap natin sa mga, mga magiging kabiyak ng puso. Oo, Paps. Saka yung mani kasi di ba pampatalino, sino bang mga usually na bumibili sa kanya niya? Actually, yung mga students, actually, Pops, nag-start kasi siya ng morning niya na pupunta muna siya sa school, tsaka doon siya naglalako kasi may mga suki siya doon eh. Pero meron din siyang suki doon sa gilid ng kalsada. So, marami siyang suki, but yung mga pinaka-market niya is yung mga nagtitinda talaga doon sa likod ng, sa kalsada ng Metro Bank. At nakakatuwa dito kay Ernesto, hindi siya nahihiya o parang naiilang, no? Yes, Pops Na maghanap buhay ng ganito. Sinabi niya yun actually Doon na... mismo sa campus. Oo. Sa Pops, yes, Pops, sabi niya yun na dapat daw yung mga working student kagaya niya, hindi dapat nahihiya, lalo na kung ito ay lumalaban naman ng patas. Oo, malinis yung kanyang hanap buhay. Hindi nangingikil, walang tinatapakan, diba? Oo. Yung peanut. Ano masasabi mo, Jazz? Ang tanong ko dyan, Danny, kasi di ba, nung nakaraan tumaas yung presyo ng gasol. So, syempre, yung mani, pinapakuluan yan. Mahal din. Yan. Oo. So, nagtaas ba siya ng presyo? Hindi ba naapektuhan yung kita niya? Kasi ang hirap din, syempre, gumagamit din ng gasol yung kanyang Yes. binibenta, di ba? Yes, Jazz, alam mo talaga namang itong na-interview natin, tinanong ko siya kung magkano yung mani na binibenta niya is 10 pesos. So far, sabi ko, kamusta ba? Nalulugi ba? Or malakas ba kita? Of course, may mga times talaga na matumal yung benta. Pero most of on the good days naman daw, kumikita siya ng 2,000 on an average day. And anong napansin niya? Di syempre, napakahirap ng buhay. Tumaas nga yung presyo ng gasolina at crudo. Humina naman ba daw yung benta? Ay, hindi, Pops. Actually, may mga suki na kasi siya. And
just a fact, Pops J, no? Kapag nagla-livestream kasi siya sa TikTok, ang ginagawa niya is may mga bumibiling OFW sa kanya. So, para talaga? maaga siyang makauwi, ang So ginagawa may is... mga customer Yes, siya may mga na customer siya. parang siguro para masuportahan lamang, ano? Yes, Pops J, that's correct. So everyday ito yung kanyang activity. Wala na siyang panahon para halimbawa sa pagkakaibigan o pamamasyal. Actually, hindi naman daw po niya forte ang Oo. paggagala. So, doon talaga niya binubuhas yung time niya sa pagiging productive through pagtitinda, Pops J. Ayun, dito lang ba sa eskwelahan nagtitinda itong si Ernesto? Hindi ba siya lumalabas din sa ibang mga lugar? O Yes. dumadayo sa ibang eskwelahan? Hindi naman, Pops Oo. J. More on sa eskwelahan nila Oo. and then doon sa kalsada nga, gilid ng kalsada, doon sa may stoplight sa Cebu. At wala ba siyang balak palakihin itong kanyang negosyo? Naku, makikita natin. alam mo, nagsisimula lahat ng malalaking yes. negosyo sa maliit lamang. No? Marami mga vendor na ito lamang, manilang tinitinda, ito, chicheria. Pero ito, pwede mo palakihin. Yes, Pops J, that's correct. Pero ang goal kasi ng ating na-interview is Oo. makatapos muna and makasampa bilang marino, Pops J. So, makikita natin yung- ang kanyang journey. O yung kanyang pagiging marino, ang kanyang Yes. priority. Oo. Maliban sa pagiging marino, ano pa ang mga pangarap niya? Ganyan. Depende yan, Pops J. Pero so Oo. far, doon talaga siya naka, sa pagiging Oo. marino. And then, Oo. syempre, yung sa pagbebenta niya ng tinda. Oo. Pero makikita natin, titingnan natin ang love life niya kung magkakaroon ng progression, Pops J. Kitang-kita naman. Mag-isa lamang siyang nakatira sa kanilang tahanan at mukhang payak na payak yung pamumuhay niya. Totoo, Pops J. Oo. Very responsible siya, no? Oo. Yung rented niyan sa spasyo niya, naitanong ba kung magkano? Actually, Sapat ba yung pagbebenta niya ng mga mani? Actually, Pops J, hindi lang naman siya self-supporting. Talagang nakasupport yung parents niya sa kanya. So, yung mga kinikita niya dito, Pops Tulong J, lamang. Tulong lamang. Ayun. Ano ba ang hanap buhay ng kanyang mga magulang? Nabanggit mo ina-influensyahan sa kanyang mga magulang, ano? Yes, Pops J, they are actually from Bogo City. And yun na nasabi niya sa akin is yung mom niya is nagluluto ng kakanin. Oo. So, more on like that po, Pops J. Ayun. Ano ba masasabi niyo? Curious ako, no? Ibig Nalala- sabihin, ba? Pagka-graduate niya, hindi na siya magtitinda ng mani. Ganun. Yun ang ating titingnan, Fatima. Pero so far kasi ang goal niya is makagraduate talaga siya ngayon eh. So Pagiging next year. marino. Yes, pagiging marino. Oo. Dahil medyo, siguro baka nakakain yung oras niya no, nung pagtitinda. Okay pa kaya yung mga grades niya? Naku, niya? parang Syempre, concerned ako sa Ibigay mo na nga yung contact number niya. Sige, sasend ko. Hindi, baka bibili siya ng mani para masuportahan ito si Oo, Ernesto. mali Ano? naman yung hanap. Yes, pero yun, going back sa question mo, talagang yung routine kasi niya is pupunta ng school and then magtitinda afterwards. Pero yun naman kasing ginagawa niya is talagang dire-diretso yung pag-aaral niya. So, hindi naman niya hinahayaang makaka-apekto ito sa kanya. So, yun nga lang, ang time niya is more on school and then work sa pagtitinda ng mani. Peanut. Anong masasabi ng mga parokyano niya? Ano ba lasa ng maning binebenta nito si Ernesto? Baka naman nakikisama lamang yung mga bumibili ng mga produkto sa kanya. Naku, panigurado Oh. pa. So, taga Cebu kasi siya eh. So, hindi natin oo. matitikman yung mani na binebenta niya. Pero for sure, dahil may mga suki siya, masarap yung mani. Maalat-alat ba yan? Maalat-alat yun. May bawang, no? Yes. Adobo, ano? Nakikita ko adobo eh. Yes, Pops. Maliban sa adobo, ano pong klaseng luto ng mani ang ginagawa niya? More on adobo lang siya, Pops J. As in, 10 kilos of mani lang yung niluluto niya and more on adobo mani. And then how much yung average na kinikita niya sa isang araw? Yes, so yung price kasi nun is 10 pesos per bag or per plastic. So on an average day daw, 10 pesos, 200 yung 200 yung naibebenta niya. So that's 2,000 to 4,000. So depende sa araw, minsan may mabili, minsan may matumal. Malaki rin pala, ano? Malaki, Pops J.